Anyway mga kabarya, isang mapagpalang araw ng linggo, March 7, 2021. Happy Family Day po sa ating lahat ng kabarya at nais ko lang batiin yung mga nakapagsimba na at nakapagbigay-pugay na sa ating amang nasa langit. Very good po yan. Sa video pa lang ito, pag-uusapan natin ang ating DDMP REIT sa kanyang IPO at FOO sa ating stock market Philippines. Nagkaroon tayo ng research sa kanyang step-by-step guide at detailed information guys, no? Kaya subukan ninyong tapusin kung trip at korsonada ninyo na mag-invest sa ating DDMP REIT para malaman ninyo yung mga importanteng informasyon ng ating DDMP REIT. Yan naman. Saka dito pala guys sa ating Kabarya Avenue PH YouTube channel, sinishare natin yung ating experience at dinodocument yung ating pag-aaral sa mga nakita nating potential digital assets and investment na pwede tayong kumita gaya ng stock market, cryptocurrencies, Bitcoin and Ethereum at iba pang pangmasang investment. Kaya guys, kung trip at korsonada mo ng ganitong mga content, huwag ka nang mag-atubiling pindutin yung ating red subscribe button dyan sa baba para ma-update ka pa ng ating mga latest na ina-upload na video tungkol sa ating pag-aaral ng mga potential digital investment naman. Alright, bago tayo mag-umpisa guys, huwag nyo palang kalimutang basahin muna yung ating disclaimer naman dyan sa baba ng ating video. Itong bidyong ito guys, pag-uusapan natin yung ating DDMP REIT na ino-offer sa kanyang IPO at FOO. At ito nga pala ay nagsimula na noong Friday. Nag-open na ito sa ating stock market sa offering ng ating mga broker naman. Kaya kung trip ninyo ito guys at korsonada ninyo, tapusin ninyo hanggang dulo kasi ito ay kompletong detail para malaman ninyo yung ating mga ni-research at sinaliksik na importanteng bagay tungkol dito sa ating REIT. At meron din tayong step-by-step guide kung paano ito gawin sa ating broker naman nandyan sa video na ito. Kaya tapusin ninyo at aralin itong ating REIT kung korsonada ninyo ito. Okay? Pasukin na natin ang ating pag-uusapan dito. Good day sa inyo guys, para sa lahat ng ating Team Kabarya na gustong aralin at malaman yung detailed information para sa ating DDMP REIT naman na ino-offer dito sa ating stock market Philippines. Unahin muna natin yung mga definition of terms para well-informed naman po lahat. Una, itong DDMP, ang meaning po nito guys, ito yung ino-offer para sa FOO tsaka IPO. Ang DDMP, ibig sabihin, ito yung Double Dragon Meridian Park, Yun yung term nito. Pangalawa, itong REIT, tinatawag itong Real Estate Investment Trust, Yan naman ang ating REIT. Pangatlo, itong ating IPO, Ang meaning ng IPO na term is Initial Public Offering. At itong pang-apat natin, itong FOO, Ang FOO ay follow-on offering naman. Okay? At ang huli, itong PSEI natin, yung Philippine Stock Exchange Index. Para alam naman po lahat. Okay? Sunod natin guys, alamin muna natin yung meaning din ng ating REIT at kung paano kumita dito. Ito naman, itong meaning na ito ay na-research natin at nanggaling sa ating Investopedia. Nakalagay dito, what is a real estate investment trust o yung ating REIT, Basahin natin. A real estate investment trust REIT is a company that owns, operates, or finances income-generating real estate. Modeled after mutual funds, REIT pool the capital on numerous investors. This makes it possible for individual investor to earn dividends from real estate investments without having to buy, manage, or finance any properties themselves. Yan guys, napakaganda ng meaning. Ang sabi niya dito na kumakalap sila ng pondo para sa kanilang investment dito sa kanilang real estate investment. At ang sinabi pa dito na
Maganda nga ito dahil pangmasa, no? Na hindi na natin kailangang ng malaking pondo para magpatayo ng ating sariling real estate para kumita. Ito pwede na tayong maglagay ng ating shares na hindi tayo sasakit ang ulo, no? Para i-manage o kaya i-finance pa ng malaki na gaya nung araw yung mga physical na real estate natin. Ngayon, inilagay na nila ito sa ating REIT, no? O yung Real Estate Investment Trust. Yan naman yung sinabi ng ating Investopedia, no? Tuloy natin. Key takeaways. A real estate investment trust REIT is a company that owns, operates, or finances income-producing properties. REITs generate a steady income stream for investor but offer little in a way of capital appreciation. Yan naman guys, no? Umaakyat daw yung presyo ng ating mga REIT. Most REIT are public traded like stock, which makes them highly liquid unlike physical real estate investment. Yan nga guys, no? Inilalagay na sa stock market at tinitrade at umaakyat yung presyo nito at pwede ring i-liquidate, no? O i-liquefy. Okay? REIT investment is most real estate property types including apartment, buildings, cell towers, data centers, hotels, medical facilities, offices, retail centers, and warehouses. Yan guys, no? Yung REIT natin ino-offer nga para kumita itong yung inaasahang kita dito guys, yung upa, no? Ng ating mga tenant sa ating real estate. Okay? Liquidity. Ibig sabihin, yung pera natin agad-agad pwede nating ma-liquidate, no? O i-liquefy. Kumbaga, pwedeng ibenta agad. Unlike sa ating mga physical na real estate, maghahanap ka pa ng buyer, no? Medyo matatagalan. Ito, kung kailangan mo ng pera, pwede nang maging liquid agad, no? I-withdraw mo lang o ibenta mo sa ating sa ating stock market, magkakapera ka na agad o mababalik na yung pera mo. Okay? Diversification. Yan naman, dinadiversify, no? Transparency. Transparent kasi meron tayong mga account, nakikita natin kung umakyat yung mga presyo ng ating investment naman, no? Stable cash flow through dividends. Yan naman yung inaasahang isa, yung kanilang annual dividends, no? Kasi dalawa yung pwedeng kitaan dito. Pangalawa itong kanyang dividends, no? Attractive risk adjusted return. Yan naman guys, no? Attractive risk adjusted return daw. Okay? Meron pa dito, how to make profit in REIT. Paano kumita, no? Sa ating REIT. Number 1, stock market appreciation of price value. Ibig sabihin, kung magkano yung pag-akyat ng value niya sa stock market, kumikita yung ating mga investment kung ilang shares naman, no? Kaya maganda dito, malaki yung volume para umakyat yung ating yung mga investment naman. At saka good thing ito para sa mga walang oras, no? Kasi long term ito. Walang oras na may pera, no? Kung walang oras para mag-trade, pwede kayo dito. Kaysa yung inilalagay lang sa bangko yung pera na napakaliit yung interest naman, no? Ng yung annual niya. Yan yung isa, yung appreciation of value. Pangalawa, para kumita, dividends, annual percentage on dividend. Yearly, nagkakaroon ito ng annual dividends. Kaya, good thing din ito guys. Kumbaga, dalawang type, no? Yung pwede nating kitaan dito sa ating REIT. Okay? Nakuha? Okay, dito muna tayo sa website ng ating DDMP REIT Incorporated. Tignan muna natin yung kanilang business profile or yung company profile ng ating Double Dragon Meridian REIT Incorporated, no? Merong photos dito sa baba. Makikita ninyo, ito yung location, no? O yung area ng ino-offer sa kanilang Real Estate Investment Trust, no? Itong Double Dragon Meridian Park. Tingnan natin ang nilalaman ng kanilang company profile. Basahin natin. DDMP REIT Incorporated, formerly DD Meridian Park Development Corporation, is a real estate company established in the Philippines. DDMP REIT or the company and incorporated on October 27, 2014. Upon compliance with the requirements of the REIT law, the company shall operate as a REIT. Tuloy natin.
The company property portfolio consists of the following 6 office towers, shall with retail components DD Meridian Park that met the company's investment criteria. Yun guys, no? Yung ino-offer nila sa kanilang real estate investment trust ay 6 na offices, no? 6 office towers daw. Tuloy natin. DD Meridian Park is the company's flagship project in Metro Manila and is located along the corner of the main road of Macapagal Avenue, EDSA Extension and Rojas Boulevard in the Bay Area of Metro Manila. DD Meridian Park is being developed as an office-led mixed-use development. The land on which these respective buildings are built form part of the company's asset portfolio and is owned by the company. Yun guys, no? Diniscuss niya dito yung location, no, ng ating Double Dragon Meridian Park. Sinabi niya na ito nga guys, no, yung nasa photos natin na along Diosdado Macapagal Boulevard, no, corner EDSA. Yan naman guys yung kabilang kalsada nito, ito yung Rojas Boulevard, no. Nakalagay dito sa picture natin na 4.75 hectare DD Meridian Park, no. Malaki kasi 4.75 na hektarya, no, yung area nito. Kung hindi kayo familiar sa area nito guys, ito yung, at familiar kayo sa ating DFA, malapit ito, no, sa main ng DFA natin, yung Department of Foreign Affairs, no, kung saan tayo kumukuha ng ating mga passport, no. Okay, may nakita rin pala tayong video guys dito sa kanilang website, no, itong ating DDMP REIT Incorporated. Puntahan natin at panoorin saglit para malaman natin yung nilalaman, no, ng ating DDMP REIT, no. May nakita tayo dito, ito yata yung guys, no. I-align lang natin at i-play natin ito saglit, no. Yan, kung ano ang nilalaman, no. Mukhang maganda ito. Panoorin muna natin guys. Okay, play natin. On a prime location unrivaled for its accessibility, right at the forefront of Pasay City's fast-rising central business district in the Bay Area, stands a technology hub on its way to being the beacon of innovation. Walking distance to mass rapid transit railway lines, high-traffic commercial areas, and Manila's international airport, DD Meridian Park peaks onto new heights as it offers an extensive 4.75 hectare prime office and commercial block that provides a dynamic and innovative ecosystem to thrive in. Fostering a strong sense of environmental responsibility, DD Meridian Park stays committed to sustainable initiatives, earning the highly prized LEED Gold certification. Double Dragon Plaza, with its 4 office towers sitting atop a retail podium, Double Dragon Center East and Double Dragon Center West house prominent office tenants, including commercial banking institutions and the headquarters of Philippine national government agencies such as TIEZA, the Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, and PEZA, the Philippine Economic Zone Authority. A welcome addition to these 6 office towers is soon to rise Double Dragon Tower, a premium office building at Ascot DD Meridian Park, Manila, which will hold 351 luxury serviced apartments, which will further enhance the profile of the entire development. Breaking through standards, DD Meridian Park rises to challenge the norm by reimagining possibilities and creating an environment for collaboration and enhanced productivity. Yun guys, no, nakita ninyo yung ating DDMP REIT, no. Maganda. Yan. Kasi ang sabi sa video, itong ating building pala ay authorized yan ng ano, no, o certified ng ating PEZA o yung tinatawag na Philippine Economic Zone Authority. At saka ang pangalawa,
certified din itong building ng ating LEED, no? Yung ating Leadership in Energy and Environmental Design naman. Kaya high-end itong ino-offer pala nilang building, guys, no? Kumbaga ito yung extreme quality, kumbaga mga luxury, no? Yung mga design na inilagay dito sa building na ito ni Mr. Injap, no? Ito ay in-offer nila mostly yata na mga nagre-renta dito o mga tenants ay mga nasa BPO, no? BPO natin. Yung gaya ng mga call center agent, offices, mga ganon, no? Yung ating BPO na ang ibig sabihin ay business process outsourcing naman. Kaya maganda itong ating Double Dragon Meridian Park REIT natin. Okay? Okay, silipin din muna natin yung Board of Directors ng ating DDMP REIT Incorporated. Kung sino, no? Yung mga Board of Directors naman nito. Alamin natin. Ito naman, guys, no? Nakalagay dito ang Board of Directors nito. Una, itong founder natin, no? Si Mr. Edgar Garcia II, no? Director and Chairman. Yan naman, yung mga hindi nakakakilala kay Mr. Edgar Garcia II, siya yung, kung narinig nyo na, no? Yung tinatawag na Mr. Injap. Siya naman yung, guys, no? Pangalawa, itong si Mr. Tony Tan Kak Chong, no? Director and co-chairman naman ito. Itong si Mr. Tony Tan Kak Chong, yung mga hindi rin nakakakilala, guys, ito yung founder, no? O pinakamay-ari ng ating mga favorite, no? Mga favorite na kinakainang fast food chain, yung ating Jollibee naman, no? Na Master of Chicken Joy, no? Ito yung may-ari, si Mr. Tony Tan Kak Chong. Kaya mga big time na mga tao, no? Yung nandito sa ating Board of Directors. Ang pangatlo, Ferdinand Sia, Director and President, no? Pang-apat, si Jesus Emmanuel M. Yohoyko, Director naman. Pang-lima, si Jaime Rafael M. Yohoyko, Director din siya, no? At ang pang-anim, si Mr. William Tan Onchong, Director and Corporate Secretary. Yan yung anim na Board of Directors naman, guys, no? Mamaya i-define natin o titingnan natin yung profile ni Mr. Edgar Garcia, no? Ang ating Mr. Injap, no? Pupuntahan natin. Okay? Yan yung dalawang big time na mga Board of Directors natin. Tandaan nyo ang kanilang mga pangalan, guys, no? Si Mr. Sia II o si Mr. Injap, no? At itong si Mr. Tony Tan Kak Chong, yung may-ari naman ng ating Jollibee. Okay? Ito naman, guys, yung record nito sa kanyang dividend, no? Sa na nakita natin sa kanilang website, itong ating DDMP REIT, no? Ang sample lang dito, guys, na makikita natin na kompleto yung record nila noong 2019 pa, no? Ito naman, guys, no? Yung dividend nila. Mamaya susubukan nating computein yung sample nito, no? Isasample natin tong record niya ng 4 na quarter nung 2019 naman, para makita natin kung ilan, no? O magkano yung magiging dividend naman nito ng 1 year, no? Approximate siguro, no? Mamaya sasampulan natin, guys, okay? Okay, tignan natin yung profile ni Mr. Injap, no? Yung ating founder sa DDMP REIT. Discuss natin. Nakalagay dito, no? Nakita natin ito sa ating Wikipedia, guys, no? Nakalagay ay, basahin natin. Chairman, CEO and Director of Double Dragon Philippines Incorporated, Edgar Injap Haruda Sia II, no? Born 1977, is a Filipino businessman. Sia is the chairman of Double Dragon Properties and co-owner with billionaire Tony Tan Kak Chong, and the founder of Mang Inasal fast food restaurant chain. Yan naman, guys, no? Itong si Mr. Injap, siya yung founder ng ating Mang Inasal, no? Siya rin yung founder ng ating DDMP REIT, at partner niya dito si Mr. Tony Tan Kak Chong, no? Yung may-ari ng ating Jollibee.
At saka itong si Mr. Injap, siya rin yung founder guys, no? O may-ari ng may share siya sa ating Merrimart naman, no? Kalagay dito, founded Mang Inasal Injap Land Corporation. Born 1977 at tubong Iloilo City siya guys, no? Nationality Philippines. Profession businessman, no? Galing ito sa ating Wikipedia naman, no? Dito sa kabila, discuss din natin yung kanyang profile dito. Basahin natin, Wikipedia rin to guys. Edgar Injap Haruda Sia II is a Filipino businessman. Sia is the chairman of Double Dragon Properties and the founder of Mang Inasal fast food restaurant chain in 2011. Sia became the youngest billionaire in the Philippines at the age of 34 after selling his 70 stake in Mang Inasal to Jollibee. Yan guys, no? Nung edad niya ay 34, binenta niya yung 70% ng kanyang property sa ng Mang Inasal kay Mr. Tony Tan Caktiong, no? Kaya naging partner niya ito sa kanyang mga business venture si Tony Tan Caktiong naman. Kaya maganda guys ang mag-invest sa ating sa ating DDMP REIT dahil napakagagaling na tao yung ating founder, no? Itong si Mr. Edgar Sia II na tinatawag na Mr. Injap at partner niya dito si Mr. Tony Tan Caktiong, no? Yung may-ari ng Jollibee naman natin, okay? Nakalagay din dito na ang net worth ni Mr. Injap ay 1 billion, no? 1.1 billion US dollar ngayong 2021, no? Na nanggaling sa ating Wikipedia. Okay? Yan naman guys ang ating founder na si Mr. Injap, no? Ngayon, kilala nyo na siya. Ang tinatawag na Mr. Injap, si Edgar Sia II. Okay? Ito naman guys, yung ating sample calculation, no? Sa kanilang annual record of dividends na nakuha natin sa kanilang website. Ang record nila is year 2019 ito, no? Kasi ito yung buo sa kanilang record, yung nasilip natin kanina. Ginawan natin ng sample calculation para sa ating pag-aaral, no? Gumamit tayo ng 1,000 shares at 2.25 pesos per share, no? Kinalculate natin yung first quarter, nakuha natin 0.54%, second quarter nila 0.59%, third quarter nakuha natin 0.82% at nung last quarter, no, ng 2019 1.22%. At nag-come up tayo ng total annual dividends nila nung year 2019 ay 3.17%, no? Yung ating assumption sa ating calculation, no? Pero past 2 years na rin ito, kaya within this year baka mamit nga, hindi malabong mamit natin yung 5% na dividends, no? Na base sa mga record nila ngayon na sinasabi o yung kanilang expected ay 5% yung maibibigay na dividends for every year, no? Kaya good thing na rin yung guys, 5% hindi na kayang ibigay ng ating mga banks yun, no? Kaya kung may sobra kayong pera, mas magandang ilagay na dito sa DDMP REIT, no? Dahil base nga sa ating inaral kanina, dalawa yung pwedeng maging profit dito. Yung una, yung appreciation of value nito sa stock market at saka yung annual dividends naman nito na ine-expect natin, okay? At ang good thing pa dito guys, para ito sa mga long-term investor, no? Kasi annually ang dito, ang bilangan, no, sa kanilang dividends, kumbaga yearly. Kumbaga yung good thing ito para sa mga merong capital, no, o may mga naitagong pera sa bangko na hindi naman nagagamit kasi dito siguradong kikita naman yung pera, no? Okay? Kayo na ang humusga dito guys. Ito naman guys, gumawa tayo ng summary detailed information ng ating DDMP REIT, no, sa kanyang initial public offering at follow-on offering ng ating stock market Philippines, no, o yung ating Philippine Stock Exchange. Para sa mga kursonada ito at gustong aralin, no, kung ano yung mga information na dapat i-consider natin. Okay?
Okay, i-discuss natin. Offering, yung offering nito guys, open na no, March 5, 2021 to March 10, 2021 up to 1 PM. Anytime pwede na kayong mag-fill up ng form. Nandun na sa inyong broker no, sa kanyang homepage. Makikita ninyo, i-click nyo na lang doon at pipill upan yung form kung kursonada ninyo ito. Listing date, March 23, 2021. Yung listing nito sa ating Stock Market Philippines sa March 23 lalabas guys no. Kasi under approval pa ito sa kanyang mga request form no. O yung kanyang subscription ng ating mga investor naman o yung trip bumili nito. Okay? Price per share 2.25 pesos ang per share nito. Payment method auto debit from your broker account. I-auto debit sa inyong broker kaya dapat kung magkano yung subscription o investment na bibilhin ninyo, nakahanda na yung buying power kasi doon i-debit ng ating broker naman guys no. Maximum qualified number of shares or order. No limit but for approval of your broker. Walang limit kaya pwede ninyong ilagay kung magkano yung budget ninyo kasi for approval pa naman. Allocation, if oversubscribed, your broker reserves the right to accept, reject or scale down your subscription request. Yan guys no, kung sumobra yung broker na yung magbabawas kung magkano yung aprobahan. Kaya ilagay lang yung budget kung magkano yung kursonada ninyong bilhin no. Subscription status, open March 5 to March 10 no. Hanggang Miyerkules pa ito guys no. Type of subscription, your broker account, online subscription. Yan guys no, online sa ating broker lang. Doon makikita at makakapag-subscribe na tayo. DDMP rate expect to raise funds up to 14.7 billion guys no. Malaki yung nire-raise nilang funds no, 14.7 billion. Double Dragon percentage ownership 44.33%, approximately 6.52 billion yung para sa company no, ito yung share niya. Yohoico percentage ownership 19%, approximately 2.79 billion Mr. Yohoico. Ito naman yung bibilhin ni Mr. Yohoico o yung percentage niya sa ino-offer no. Final public percentage ownership 36.67%, approximately 5.39 billion pesos no. Yung ino-offer sa atin sa public na ito guys no. Ito yung paghahatian natin sa foreigner at saka yung mga local investor natin no. Percentage share offered to foreigners 70%. Yan 70% yung para sa ating mga foreigner kasi mararami no o kaya limpak-limpak yung salapi ng ating mga foreigner kaya mas malaki yung percentage nila. 3.77 billion pesos yung para sa ating mga foreign investors no na ino-offer. Percentage shares offered to local para sa atin naman to guys, 30% and approximately 1.62 billion pesos local or domestic investors. Yan naman yung ino-offer sa ating mga Pinoy no, 1.62 billion pesos. Kaya ilagay lang ninyo kung magkano yung budget kasi under approval naman ng ating mga broker guys no. Total expected market capitalization pag natapos na ito guys no, ang magiging total nito na lalabas approximate no o expected nila sa ating Stock Market Philippines 40.11 billion pesos yung market cap na lalabas kay DDMP REIT no. DDMP Double Dragon Meridian Park, DDMP REIT, 6 office towers and retail components. Yan naman yung inano sa kanilang investment no. Ikinolateral o yung inilagay sa ating ano kung saan kikita no. Yung mga tenant o yung mga renta ng mga tenant nila sa kanilang 6 office towers and retail components. Okay? Gross leasable area 172,252 square meter. Yan yung 6 na tower guys no, malaki yung area nito kasi 172,252 square meter no. Okay? Location nito DD Meridian Park, Bay Area, corner Macapagal Avenue, EDSA Extension, Pasay City, Metro Manila. Founder Mr. Ed Garcia II, well known as Mr. Injap no. Si Mr. Injap yung founder. Expected gross indicative dividend rate. Ito yung annual to guys no. Lagay natin annual.
Yan, 5% annual, no? Yan naman yung dividend na ini-expect. Okay? Kaya kayo na humusga guys kung maganda bang investment ito. Para sa akin maganda ito guys kasi base nga sa ating pinag-aralan kanina na napakagagaling, no? Yung mga founder nito at yung mga board of directors. Kaya kikita ito kung sa ating mga investment walang problema. Kaso yung handa lang long term, no? Kaya at maganda dito kung may volume yung ilalagay ninyo para malaki yung kita sa kanyang dividends naman. Okay? Okay, ito yung aking call broker account guys, no? Para makita natin yung ating DDMP REIT na naka public offering na sa ating mga broker, no? Kung ano man yung gamit ninyo. Ito guys, no, makikita ninyo dito ito. DDMP REIT Incorporated Initial Public Offering. Click here. Yan guys, no? Dito sa homepage tayo, ha. Yan, i-click lang natin to, no? Para mapuntahan natin yung offering nila, no? At ma-discuss natin yung kung ano yung nilalaman ng kanilang public offering kay DDMP REIT Incorporated guys, no? Okay? Click natin to. Pagka-click ninyo guys ng DDMP REIT public offering sa inyong broker, ito na yung lalabas, no? IPO announcement DDMP REIT Incorporated. Ang presyo nito 2.25 pesos per share, no? Minimum subscription 1,000 shares, no? Ang minimum natin. Thereafter in multiples of 1,000 shares. Parang per board lot din, no, ang dating. At ang minimum itong 1,000 shares, no? Kung i-multiply natin ito sa 2.25 pesos, ang minimum ay 2,250 pesos, no? Yung minimum naman natin na subscription o investment na pwedeng mabili, no? Listing date March 23, 2021, no? Dito pa lang siya i-release, kumbaga sa ating stock market Philippines, March 23, no? Kasi i-approve pa yung mga magso-subscribe ng mga investment naman. Okay? Pero ang maganda dito guys, kung mag-i-invest kayo, dapat may volume, no? Para malaki yung dividends naman. Okay? Punta tayo dito sa table. Nakalagay option 1, local small investors, LSI, no? Through PSEEC. Dito tayo sa option 2 guys, no? Kasi sa ating mga broker online subscription tayo, no? At offer period March 5 to March 10, no, 2021. Last day till 1 PM. Open na ito guys, no? Kahapon Friday. How to subscribe? Click here. Mamaya i-click natin to para mapuntahan natin yung request form, no, ng subscription. Payment method, auto debit from call account. Kaya dapat pag mag-subscribe kayo guys, ready yung buying power na ninyo, no? Sa inyong mga broker account. Kasi doon na lang i-deduct, okay? Allotment limited to broker allocation by the PSE. Yan guys, no? Maximum qualified number of shares to order. No limit. Yan, walang limit guys, no? But if oversubscribed, share will be raffled. Maybe by the minimum subscription amount. Walang limit pero i-approve pa, no? Kung magkano yung nakuha ng broker, no? Na pwedeng i-allot. Allocation. If oversubscribed, call reserve the right to accept, reject, or scale down subscription request. Yan guys, no? Walang limit pero silang tatansya kung sumobra, babawasan nila. Depende sa ma-approve, no? Kaya ilagay lang ninyo kung magkano yung budget ninyo sa subscription form kapag trip nyo namang bumili dito, no? O mag-invest kay DDMP REIT, no? Mamaya titignan natin yung yung subscription form, no? Subscription status open. Yan, nag-open na kasi ito kahapon, March 5, 2021, no? Kaya nakita na natin na nakalagay na sa ating broker account, okay? Ang baba nito, ito naman yung terms and condition lang to guys, no? Kung magso-subscribe kayo, pwede ninyong basahin yung terms and condition, no? Sa ngayon, puntahan natin yung how to subscribe, no? Ito naman guys, how to subscribe.
i-click natin dito, no, sa option to click here. I-click natin, okay? Para makita natin yung subscription form na pipilapan para makapag-avail ng mga investment naman. Okay? Click natin. Pagka-click ng how to subscribe, guys, ito na yung lalabas, no? Ito na mismo yung IPO FOO request form, no? Ito na mismo yung pipilapan ninyo para makasubscribe kayo ng investment, no, sa inyong call broker. May instruction dito. Ito yung step by step na gagawin, guys. Itong 1 to 4 lang ang pinaka-importante dito, no? Basahin natin. Number 1, read the terms and condition, no? Basahin ninyo yung terms and condition, yung nakita nga natin kanina na terms and condition, no? Enter the number of shares you would like to subscribe for. Yan, ilalagay ninyo kung ilang shares yung bibilhin ninyo. Click on the calculate subscription value button to determine the total subscription value. Yan, i-click ninyo, sabi niya yung calculate subscription value para makita ninyo kung magkano, no? At saka kung tama ba yung budget sa inyong portfolio, no, na nakalagay sa inyong buying power, kasi doon nga i-deduct ng auto debit, no? Number 4, click on the submit and print button. Yan naman, guys, no? Pag okay na, kompleto na, i-click nyo na yung submit and print sa baba, no? Yan naman. Tapos na yung 1 to 4 na yun, no? Pag nakompleto nyo yung 1 to 4, okay na, nakasubscribe na kayo. Okay? Siguraduhin lang na yung buying power eksakto sa calculated value nito, no, na sinubscribe ninyo o ininvest. Number 5, you can view the status of your request under the trade portfolio. View IPO request status. Yan. Kung natapos na yung 1 to 4, makikita na ninyo kung ano yung status ng request, no? Kasi under approval pa ito. Makikita na ninyo sa inyong account. Okay? Number 6, you may adjust your subscription anytime during calls offer period by clicking on the IPO FOO banner located in the home page. To cancel or adjust any subscription made, simply place a 0 or the adjusted amount on the number of shares failed. Then click the calculate subscription value and click submit and print. View the status of your request under trade portfolio. View IPO request status to confirm if the changes has been made. There is no need to fax the subscription, confirm to call. Yan, ang sabi lang ng number 6, guys, kung may mali kayo o gusto nyong baguhin, no, yung inyong subscription, pwede pa hanggat nasa offering period pa ito ng March 5 to March 10, no? Yan naman. Pero ang importante, siguraduhin na kung magkano yung i-invest ninyo, no? Kung magkano yung budget para wala nang aberya, no? Kaya ang importante dito, pag sinigurado na ninyo yung magawa nyo lang tong 1, 2, 3, and 4 na instruction, okay na, guys, no? Yan naman. Ito na yung nasa baba. Ito na yung pipilapan ninyong form, no? Terms and condition, offer price 2.25 pesos per share. Minimum subscription 1,000. Yan diniscuss natin kanina sa table, no? Offer period March 5 to March 10. Call ended of offer March 10, 1 PM, no? Payment terms auto debit from your account. Yan nga yung diniscuss natin. Okay? Ibasahin din natin itong nasa offering na, itong request form na pipilapan nyo, no? Okay? Tuloy natin, guys. Ito na yung agreement, no? At saka yung kung magkano yung bibilhin ninyong subscription o investment, no, kay DDMP REIT. Kalagay dito, I or we blank. Ito yung pangalan ninyo, guys, no? Itong blank. An account holder with Cole Financial Group Incorporated. Kung anumang broker kayo, yan yung lalagay dyan. With an account number blank. Ito yung account number ninyo. Would like to subscribe to the initial public offering follow-on offering of DDMP REIT Incorporated. We have read the initial public offering follow-on offering terms and condition and confirm that we are eligible to avail of the same. We shall hold Cole harmless from any damage or claims which may arise from their reliance on our representations and warranties. We understand that your attempts to source out our request will be on
a best effort basis and hold Cole Financial Group Incorporated under no obligation to fulfill or complete my hour order. This likewise serves as an authority to Cole Financial Group Incorporated to debit my hour account for the sum indicated below after the subscription deadline. Below are the details of my hour request. Number of shares. Dito na guys, no? Kung ilan yung bibilhin ninyong shares, no? Pero ang minimum 1,000 shares, no? At saka ang style nito per board lot, no? Kumbaga pwedeng 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 pataas, no? Basta every 1,000, no? Nakalagay naman no limit, no? Aanhin na lang ninyo yung budget kung magkano yung gusto nyong i-invest, no? Kay DDMP REIT naman. Ito yung presyo niya, 2.25. Kaya i-multiply lang ninyo, halimbawa 1,000 times 2.25, yun yung value, no? Tapos pipindutin ninyo pag sigurado na yung calculate subscription value, no? Tapos ito na yung lalabas, yung total subscription value. Diyan lalabas kung magkano yung total ninyo, no? Na bibilhing share. Kung mali, wag nyo munang pipindutin tong submit and print. Palitan ninyo hanggang sa magtugma yung budget ninyo dito sa total subscription share, no? O total subscription value natin, no? Nakalagay dito, note, if the oversubscribed call reserves the right accept, reject, or scale down the client subscription request. Yan guys, no? Kaya ilagay lang ninyo kung magkano yung budget. Yung diniscuss nga natin kanina, under approval pa, no? Ang importante, meron kayong buying power sa inyong account, no? Kasi doon i-auto debit pag na-approve na ito, okay? Pagtapos niyan at sigurado na yung pag-fill up ninyo dito sa form, pindutin na ninyo yung submit and print, no? Tsaka pag natapos yon, makikita na ninyo, no? Sa inyong account yung status nito, no? Tapos yun na yon, okay? Tapos na yung subscription ninyo ng inyong investment. Antayin na lang yung March 23 at doon lalabas sa inyong account na, no? Okay? Alright. Yan ang ating DDMP REIT. Kung may natutunan kayo guys, pwede nyo ring pindutin yung ating like button dyan sa baba para sa improvement ng ating Cabarria Avenue PH YouTube channel. Saka ipapaalala ko ulit guys, yung ating DDMP REIT sa kanyang IPO at FOO, open na po yan hanggang March 10 po yan guys, no? Sa Miyerkules. Ang closing yan 1 PM sa mga trip at Corsonada. Pwede na kayong pumill up ng mga request form sa inyong broker. Okay? Once again, happy weekend Sunday po and God bless. Hanggang sa muli.